Emily, kunin mong susi sa ilalim ng unan ko. Pero makinig ka, huwag mong bubuksan ang kwartong iyon hanggat nasa bahay pa sila. Doon ako napahinto. Hindi dahil sa utos niya, kundi dahil sa paraan ng pagkakasabi niya ng salitang sila. Parang hindi pamilya ang tinutukoy niya, kundi panganib na matagal na niyang pinapasok sa bahay namin. Bago mag-ikasyam ng gabi, doon ko unang naramdaman na ang pagluluksa ko ay may kasamang babala. Bago tayo magpatuloy, kung ganitong klaseng kwento ang hilig mong pakinggan, yung tahimik sa simula pero unti-unting bumibigat, mag-comment ka kung kanino ka mas naniniwala, sa kamag-anak na maingay o sa matandang halos pabulong na lang magsabi ng totoo. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe kung gusto mong marinig hanggang dulo ang buong nangyari. Ako si Emily Manzo, 32 taong gulang. Payat ako, hindi dahil sa diet o pagiging maarte, kundi dahil sa halos 2 taon kong pag-aalaga kay Lola Aurora sa lumang bahay namin sa San Pablo, Laguna. Kapag tumitingin ako noon sa salamin, palagi kong nakikita ang buhok kong laging nakapusod, ang ilalim ng mata kong nangingitim, at ang mga kamay kong laging amoy alcohol, Vicks at pinakulo ang dahon ng lagundi. Noong gabing yon, mahina ang ilaw sa kwarto ni Lola. Yung bumbilya sa kisame, parang pagod na rin. Kumikislap-kislap habang umiihip ang electric fan na may tunog parang laging may reklamo. Sa labas, dinig ko ang mga pinsan ko sa sala. Mahihinang bulong-bulong, kalansing ng kutsara sa tasa, at paminsan-minsang piking ubo na para bang kailangan nilang ipaalala sa amin na nandoon sila. Ang buong bahay ay amoy kandila, lumang kahoy at gamot. Si Lola Aurora, 71 na taong gulang, nakahiga sa kama na gawa pa raw ng lolo ko. Manipis na ang balat niya, kita ang ugat sa kamay, pero ang mga mata niya, Diyos ko, hindi mata ng taong nalilito, hindi mata ng matandang wala na sa sarili. Malinaw iyon. Takot? Oo. Pagod? Oo. Pero malinaw. Lola, bulong ko, hawa ang kamay niya. Anong susi? Bahagya niyang ginalaw ang baba niya patungo sa unan. Nang iangat ko iyon, may maliit na telang supot na kulay abo. Sa loob, naroon ng isang lumang susi. Hindi makintab, hindi bago. Mabigat sa palad, may kalawang sa dulo, at may 3 gasgas malapit sa ulo nito. Parang sinadyang marka. Sa dulong kwarto, sabi niya. Nalamig ang batok ko. Alam ko ang kwartong iyon. Lahat kami, alam ang kwartong iyon. Nasa dulo ng pasilyo, katabi ng bintanang laging nakasara kahit tanghali. Bata pa ako, bawal na kaming pumasok doon. Ang sabi ni Lola noon, imbakan lang ng lumang gamit. Ang sabi ni Tita Cora, may anay. Ang sabi ni Tito Nestor, wala raw saysay buksan. Pero sa maraming taon, napansin ko ring walang sino man ang nagpapadawa ng pinto nito kahit luma na. Walang naglilinis, walang nagpapalit ng kandado. Parang lahat sila takot sa laman nito, pero mas takot silang may ibang makita. Bakit po hindi ko pwedeng buksan habang nandito sila? Pinisil ni Lola ang kamay ko. Mahina, pero sapat para maramdaman kong panginginig niya. Kasi pag nakita nila ang hawak mo, hindi ka nila palalabasin sa bahay na ito ng tahimik. Napatitig ako sa pinto ng kwarto niya. Nandoon sa labas si Tita Cora, nakaupong parang tagabantay. Siya ang panganay na kapatid ng nanay ko. Siya ang laging nagsasabing, kami ang nag-alaga sa pamilyang ito noon pa. Pero sa 2 taon na nasa kama si Lola, hindi siya natutong magpalit ng lampin. Dumarating lang siya tuwing may bisita, tuwing may doktor, tuwing may kailangang pirmahan. Si Tito Nestor naman, asawa niya, palaging may hawak na folder. Hindi ko alam kung bakit kailangan niya ng folder sa bahay ng may sakit, pero halos araw-araw nandoon iyon sa ilalim ng braso niya. Parang abogado siya kahit ang totoo, magaling lang siyang magpanggap na may alam. At si Maribel, pinsan ko, laging nakatingin sa paligid ng bahay na para bang sinusukat na kung saan ilalagay ang bagong sofa pag wala na si Lola.
Gusto kong sabihin kay Lola na baka nag-aalala lang siya, na pamilya pa rin naman kami nila, na kahit minsan matalim silang magsalita, hindi naman siguro gagawa ng masama. Pero sa loob ko, may maliit na boses na sumagot. Kung pamilya sila, bakit parang binibilang nila ang hininga ni Lola? Emily, muling tawag ni Lola. Makinig ka sa akin. Kapag wala na ako, iiyak sila ng malakas. Pero hindi lahat ng luha galing sa lungkot. Nagsikip ang dibdib ko. Lola, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Ngumiti siya ng bahagya. Hindi iyon ngiting masaya. Iyon ang ngiti ng taong alam na wala na siyang oras para ayusin lahat, kaya ibinibigay na lang niya ang natitirang katotohanan sa taong sa tingin niya'y hindi pa tuluyang nasisira. Ang nanay mo. Naputol ang boses niya. Humigop siya ng hangin. Hindi siya umalis dahil gusto niya. Nanigas ako. Ang nanay ko, si Elena Manzo, namatay noong 14 ako. Ang alam ko bago siya mamatay, nag-away sila ni Lola sa lupa, sa utang at sa bahay. Iyon ang kwento ni na Tita Cora. Iyon ang paulit-ulit nilang sinasabi. Matigas ang ulo ng nanay ko, nagpabayang maloko, at iniwan kami sa kahihiyan. Pero habang nakatingin ako kay Lola, parang may lumang pader na unti-unting nabibitak. Ano bang ibig ninyong sabihin? Hindi agad siya nakasagot. Narinig ko mula sa labas ang yabag ni Tita Cora papalapit. 3 katok sa pinto. Emily, kumusta na si nanay? Papasok kami. Biglang nanlaki ang mata ni Lola. Hinawakan niya ang pulso ko, mas mahigpit kaysa kanina. Itago mo. Hindi ako nakagalaw agad. Emily, halos walang tinig niyang sabi. Ngayon na. Mabilis kong naisuksok ang susi sa bulsa ng pajama ko. Saktong namang bumukas ang pinto at pumasok si Tita Cora, kasunod si Tito Nestor at Maribel. Ang bango ni Tita Cora. Masyadong bango para sa bahay na amoy gamot at kandila. May hawak siyang rosaryo, pero ang mata niya hindi kay Lola nakatingin. Nasa kamay ko. Anong pinag-uusapan ninyo? Tanong niya. Wala. Sagot ko. Dumiretso siya sa tabi ng kama. Nay, ako ito, si Cora. Pero hindi siya tinignan ni Lola. Nakatingin pa rin siya sa akin. At sa huling linaw ng boses niya, sinabi niya, huwag kang matakot sa laman ng kwarto. Mas matakot ka sa mga taong ayaw kang papasukin doon. Pagkatapos nun, humina ang hininga niya. At sa loob ng ilang segundo, ang buong bahay ay tumahimik. Hindi ako umiyak agad. Hindi dahil hindi masakit, kundi dahil sa bulsa ko, ramdam ko ang bigat ng susi. At sa likod ko, narinig ko si Tito Nestor na pabulbong na nagsabi kay Tita Cora. Nasabi ba niya? Doon ko unang naintindihan. Hindi lang ako apo na naiwan, ako ang huling taong sinubukang proteksyonan ni Lola. Hindi lahat ng burol ay puno ng pagdadalamhati. Yung iba, tahimik na palengke ng pamana. Kinabukasan, inilagay si Lola Aurora sa gitna ng sala. Puting kabaong, puting bulaklak, ilaw na malamig sa balat at amoy ng kape na paulit-ulit na iniinit dahil walang gustong uminom pero lahat gustong magpuyat para may masabi sa bisita. Nakaupo ako sa gilid, suot ang itim na blouse na huling naplansya ko pa habang buhay si Lola. Nanginginig pa rin ang kamay ko sa tuwing naaalala ko ang huling tingin niya. Parang hindi pa siya namamaalam noon. Parang ipinapasa niya sa akin ang takot na matagal niyang pinasan. Sa bulsa ng bag ko, nandoon ang lumang susi. Binalot ko iyon sa panyo para hindi ko malansing. Ewan ko kung bakit pero pakiramdam ko, kahit tunog lang nito, maririnig ni na Tita Cora. Dumating ang mga kapitbahay, si Aling Perla, yung laging nagdadala ng suman kapag may patay. Si Mang Berto na dating tricycle driver ni Lola. Si Ate Mila na minsang tumulong sa akin maghanap ng oxygen tank noong biglang hirap huminga si Lola isang hapon. Lahat sila lumalapit sa akin. Emily, ikaw ang nagtiis talaga.
sabi ni Aling Perla, habang hawak ang balikat ko. Alam ng Diyos yan. Tumanggo lang ako. Sa kabilang dulo ng sala, narinig ko si Tita Cora na humalakhak ng mahina sa kausap niya. Hindi naman malakas, sapat lang para marinig ng mga taong malapit. Suot niya ang itim na bestida na parang pinili para sa litrato, hindi para sa libing. May hawak siyang tissue pero tuyo ang mata niya. Si Emily kasi, sabi niya sa isang kamag-anak, masyadong emosyonal. Pero pagkatapos ng libing, kailangan din nating ayusin ang bahay, hindi pwedeng nakatenga. Ayusin ang bahay. Hindi pa naililibing si Lola, bahay na agad ang iniisip nila. Lumapit si Maribel sa akin bandang hapon. Dala niya ang tray ng kape pero hindi siya nag-alok. Tumayo lang siya sa harap ko, kunwari concerned. Pinsan, sabi niya, kumain ka na? Hindi pa ako gutom. Dapat kumain ka. Baka kasi mamaya kung ano-ano na naman ang maisip mo. Tumingin ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti siya. Manipis. Wala. Sabi lang kasi ni Mama nung huling gabi raw ni Lola, kayo ang magkausap. Baka may nasabi niya na dahil sa gamot. Dahil sa gamot. Iyon ang unang depensa nila. Malinaw si Lola kagabi, sabi ko. Bahagyang nawala ang ngiti ni Maribel. Minsan akala natin malinaw, pero alam mo naman matanda na. Hindi ako sumagot. Natuto akong huwag makipagtalo kapag wala pa akong hawak kundi kutob, lalo na sa pamilyang sanay baligtarin ng kwento. Kapag umiyak ka, sasabihin nila dramado ka. Kapag tumahimik ka, sasabihin nila guilty ka. Kapag lumaban ka, sasabihin nila wala kang utang na loob. Kaya huminga lang ako ng malalim. Pagdating ng gabi, dumami ang bisita. May nagrosaryo, may kumanta. May mga pinsang hindi ko kilala na biglang nagpakilala, lahat may kwento tungkol kay Lola, pero wala ni isa sa kanila ang nagtanong kung paano kami nabuhay nitong huling 2 taon. Ako ang bumili ng gamot ni Lola kapag kapos ang padala. Ako ang nagbenta ng maliit kong online baking equipment para may pang-check-up siya isang hapon. Ako ang naglinis ng sugat niya nung nagsimula siyang hindi makabangon. Ako ang narinig sa kanya tuwing madaling araw, kapag tinatawag niya ang pangalan ng nanay ko. Elena, patawad. Noon, akala ko deliryo lang. Ngayon, parang clue. Bandang 11:00 ng gabi, naisipan kong kumuha ng tubig sa kusina. Madilim ang pasilyo papunta roon. Yung ilaw na tabi ng lumang aparador, pundi na naman. Habang papalapit ako sa kusina, narinig ko ang boses ni Tito Nestor mula sa maliit na veranda. Hindi natin pwedeng patagalin. Huminto ako. Kasama niya si Tita Cora. Alam ko dahil sa tunog ng bracelet niya na laging kumalansing. Narinig mo kung may nasabi kay Emily? Tanong ni Tito Nestor. Hindi ko alam, pero iba ang tingin ni Nanay bago nawala. Nasaan ang susi? Parang may malamig na kamay na humawak sa leeg ko. Kung nakuha ni Emily, problema yan. Dagdag niya. Wala siyang alam. At kung may alam man, madali siyang takutin. Wala siyang pera, wala siyang sariling bahay, wala siyang kakampi. Napasandal ako sa dingding. Tama siya sa halos lahat. Wala akong pera, wala akong bahay, wala akong ibang matatakbuhan. Pero hindi niya alam na may isa akong hawak, ang susi. At hindi niya alam na sa unang pagkakataon sa buhay ko, mas natatakot akong hindi sundin si Lola kaysa matakot sa kanila. Yung pangalan ni Emily, sabi ni Tito Nestor, sigurado ka bang wala sa loob? Natigilan si Tita Cora. Mahina si Nanay, pero hindi tanga, sagot niya. Kaya nga simula noon, hindi ko na pinabuksan yung kwartong iyon. Pangalan ko. Nasa loob? Anong kinalaman ko sa saradong kwarto? Gusto kong lumapit, gusto kong harapin sila. Gusto kong itanong kung anong tinatago nila. Pero biglang lumabas si Maribel mula sa usina, may dalang baso.
Nagkatinginan kami. "Emily?" Sabi niya, "Kanina ka pa dyan?" Hindi ko alam kung gaano katagal akong hindi huminga. "Kukuha lang ako ng tubig," sabi ko. Tumitig siya sa akin, parang sinusukat kung gaano karami ang narinig ko. Pagkatapos, lumapit siya at inabot ang baso sa kamay ko. "Magpahinga ka na," sabi niya. "Pagod ka. Baka kung ano-ano na ang naririnig mo." Doon ko nakita ang maliit na gasgas sa hinlatakin niya. May bahid pa ng kalawang, katulad ng kulay ng lumang kandado sa dulong kwarto. Kinabukasan, bago magsimula ang misa sa bahay, dumaan ako sa pasilyo. Hindi ako pumasok sa dulong bahagi, pero sapat ang lapit ko para makita ang pinto. Sa ilalim ng kandado, may bagong marka. Parang may sumubok buksan, kung hindi gamit ang tamang susi, kundi gamit ang puwersa. At doon ko naintindihan ang pangalawang bagay na iniwan ni Lola, bukod sa utos. Hindi lang niya sinabing huwag kong buksan habang nandun sila. Ibig sabihin, alam niyang susubukan nilang buksan bago pa ako magkaroon ng pagkakataon. Ang libing ni Lola ay natapos ng tahimik sa labas, pero maingay sa loob ng dibdib ko. Umuulan ng pino nung inilibing namin siya. Yung klase ng ulan na hindi sapat para magpayong ang iba, pero sapat para dumikit ang lamig sa balat. Nakatayo ako sa tabi ng hukay, hawak ang puting panyo ni Lola. Si Tita Cora, nasa unahan, malakas ang hikbi kapag may nakatingin. Si Tito Nestor naman, abala sa pantanggap ng pakikiramay na parang siya ang naulila ng pinakamatindi. Si Maribel, nakasuot ng itim na salamin kahit makulimlim. Nang ibinaba ang kabaong, doon lang ako tuluyang napaiyak. Hindi dahil sa drama, kundi dahil naalala ko ang huling 2 taon. Si Lola na tinuturuan akong gumawa ng sinigang na hindi sobrang asim. Si Lola na pinapagagalitan ako kapag pinapabayaan kong malamig ang kape ko. Si Lola na kapag masakit ang katawan, hindi umiinda. Pero kapag naririnig ang pangalan ng nanay ko, biglang napapapikit na parang may sugat na binubuksan sa loob niya. Pagkatapos ng libing, bumalik kami sa bahay. At doon nagsimula ang totoong lamay. Hindi para kay Lola, kundi para sa susunod na makukuha nila. Nasa sala pa lang kami, sinabi na ni Tita Cora ang matagal niyang pinipigil. "Emily anak," bungad niya, malambot ang boses pero matigas ang mata. "Alam kong mahilap sa'yo ito, pero kailangan na nating maging praktikal." Nakatayo ako malapit sa mesa kung saan nakalagay pa ang mga tirang kape at biskwit mula sa burol. Ang bahay, kahit puno ng tao noong nakaraang mga araw, bigla ngayong parang masyadong malaki. Parang bawat sulok may nakikinig. "Praktikal saan, tita?" Nagpalitan sila ng tingin ni Tito Nestor. "Sa bahay," sabi niya. "Hindi ka naman pwedeng manatili rito nang walang malinaw na usapan. Kailangan nating tingnan ang mga papeles, ang gastos, ang hatian, ang responsibilidad." Hati? Parang cake lang ang buhay ni Lola. "Hindi pa nga natatapos ang araw ng libing," sabi ko. "Mas mabuti ng maayos agad," sabat ni Tito Nestor, para walang gulo. Napatingin ako sa kanya. "May gulo po ba?" Hindi siya agad nakasagot. Si Maribel ang umupo sa armrest ng sofa, halatang inip. "Pinsan, huwag mo sanang masamain, pero ikaw mismo, alam mong wala kang trabaho ngayon. Dito ka lang dahil inalagaan mo si Lola. Ngayong nawala na siya." Hindi niya tinapos. Hindi niya kailangan. Ngayon nawala na si Lola, ano pa ang silbi ko? May parte sa akin na gustong sumigaw, na sabihin sa kanila na habang sila ang nag-aayos ng alibay, ako ang nag-aayos ng higaan ni Lola. Habang sila ang nagtatanong ng titulo, ako ang nagtatanong kung masakit pa ba ang likod niya. Habang sila ang nagpaplano ng hatian, ako ang naglalaban ng kumot na may dugo mula sa sugat niyang hindi nila kayang tignan. Pero muli, pinili kong manahimik dahil naalala ko ang bilin ni Lola. Huwag bubuksan hanggat nasa bahay pa sila.
Ibig sabihin, darating ang oras. Hindi ngayon. Bigyan ninyo ako ng ilang araw, sabi ko. Magliligpit lang ako ng gamit ni Lola. Tutulungan ka namin, mabilis na sabi ni Tita Cora. Masyadong mabilis. Umiling ako. Ako na po. Gusto ko munang magpaisa. Nagbago ang mukha niya. Sandali lang pero nakita ko yung iritasyon na hindi bagay sa pekeng laming. Emily, sabi ni Tito Nestor, walang dahilan para maging madamot sa gamit ng lola mo. Hindi po ako nagdadamot. Kung ganon, buksan natin ang mga kwarto. Tumibok ng malakas ang puso ko. Mga kwarto. Hindi niya sinabing kwarto ni Lola. Hindi niya sinabing aparador. Mga kwarto. Alam niya kung alin ang gusto niya. Pagod na po ako, sabi ko. Bukas na lang. Bukas? Ulit niya, parang nilulunok ang inis. Sige. Pero hindi sila umalis agad. Nagtagal pa sila hanggang hapon. Nagkunwaring nagliligpit, nagkunwaring tumutulong. Pero ilang beses kong nahuli si Maribel na dumadaan sa pasilyo papunta sa dulong kwarto. Hindi niya binubuksan. Tinitignan lang niya, parang binibilang ang distansya. Parang naghihintay kung kailan ako mawawala sa paningin niya. Habang naguhugas ako ng baso sa kusina, lumapit si Aling Perla sa likod bahay. May dala siyang lalagyan ng ulam. Emily, pabulong niyang tawag. Ay, Aling Perla, salamat po. Inabot niya ang ulam pero hindi agad bumitaw. Mag-ingat ka sa bahay na to. Napatingin ako sa kanya. Bakit po? Tumingin siya sa paligid, saka ibinaba ang boses. Nung buhay pa ang nanay mo, may gabi na pumunta sa akin. Basa ang mukha sa ulan. May hinahanap siyang papeles. Sabi niya, Ate Perla, kapag may nangyari sa akin, sabihin mo kay Emily na hindi ako pumirma. Parang may humintong tunog sa mundo. Hindi pumirma saan? Umiling siya. Hindi ko alam. Kinabukasan, kinuha siya ng kapatid niya. Sabi nila nagwawala raw. Pagkatapos noon, hindi na siya ulit lumapit sa akin. Kapatid niya. Si Tita Cora. Bakit ngayon niyo lang po sinabi? Tanong ko. Hindi galit pero nanginginig. Napayuko siya. Dahil noon bata ka pa at dahil natakot ako. May mga taong kapag may hawak na lupa at koneksyon, kahit totoo ang sinasabi mo, ikaw pa ang lalabas na sinungaling. Hindi ako nakasagot. Bago umalis si Aling Perla, hinawakan niyang kamay ko. Kung may iniwan ng lola mo, huwag mong basta ipakita kahit kanino. Unahin mong intindihin bago ka magsalita. Pagpasok ko ulit sa bahay, wala na sina Tita Cora sa sala. Akala ko umalis na sila. Pero mula sa pasilyo, may narinig akong mahinang kaluskos. Dahan-dahan akong lumapit. Sa dulo, nakayuko si Maribel sa tapat ng saradong kwarto. May hawak siyang maliit na hairpin. Si Tito Nestor sa likod niya, nakabantay. At si Tita Cora nakapamewang, nanginginig sa inis. Bilisan mo, baka bumalik siya. Hindi ako agad nagsalita. Tinignan ko lang sila. Ilang segundo bago ako napansin ni Tito Nestor. Emily, sabi niya, biglang tumuwid. Hindi ito ang iniisip mo. Hindi ito ang iniisip mo. Linyang paborito ng taong nahuling ginagawa mismo ang dapat mong isipin. Tumingin ako sa hairpin sa kamay ni Maribel, tapos sa kandado. Ano po bang iniisip ko? Tanong ko. Namula si Maribel. Wala. Akala namin nandito yung lumang alahas ni Lola. Baka mawala. Sa saradong kwarto ninyo hahanapin. Sumingit si Tita Cora. Emily, wag kang bastos. Bahay din namin nito. Doon ko naramdaman ang susi sa bulsa ko. Mabigat. Mainit na parang may sariling tibok. Kung bahay ninyo ito, mahinahon kong sabi, bakit kailangan yung buksan ng palihim? Walang sumagot. Ang katahimikan sa pasilya ay mas malakas pa kaysa sigawan. Ilang sandali pa, kinuha ni Tito Nestor ang hairpin kay Maribel at itinago sa bulsa niya. Pagod lang tayo lahat, umuwi na tayo. Pero bago sila tuluyang umalis, lumapit si Tita Cora sa akin. Masyadong lapit. Amoy ko ang pabango niyang kumakapit sa hangin. Emily, pabulong niyang sabi. Minsan, ang matanda, kung ano-anong naiiwan. Hindi lahat dapat hinahalungkat. May mga katotohanang nakakasira ng pamilya. Tinitigan ko siya.
Pamilya po ba ang masisira o yung kwentong matagal niyong pinapaniwala sa amin? Nanigas ang panga niya. Hindi siya sumagot. Nang sarang gate at tuluyang tumahimik ang bahay, naghintay pa ako ng ilang minuto. Nakinig ako sa motor nilang palayo, sa aso ng kapitbahay, sa tulo ng tubig mula sa aludol, sa tunog ng sarili kong paghinga. Pagkatapos, lumakad ako papunta sa dulong kwarto. Ang pasilyo, kahit kabisado ko na, parang humaba. Yung sahig na kahoy umuungol sa bawat apak. Sa ilalim ng pinto, may manipis na guhit ng alikabok na nagalaw na. May amoy na lumalabas mula sa loob. Hindi amag, hindi patay na daga, hindi lumang tela. Amoy kandilang matagal nang pinatay. Inilabas ko ang susi. Tugma ang 3 gasgas sa ulo nito sa 3 gasgas sa paligid ng kandado. Hindi aksidente. Sinadya ni Lola na mamarkahan yon. Nang ipinasok ko ang susi, lumapat ito ng sakto. Pumikit ako sandali. Lola, nandito na ako. Pinihit ko ang susi. At sa unang pagkakataon matapos ang halos 20 taon, bumukas ang kwartong ginawang libingan ng katotohanan. Pagbukas ng pinto, unang sumalubong sa akin ang amoy ng alikabok, kandila at lumang tela. Hindi iyon kwarto ng multo. Hindi rin iyon imbakan lang. Para siyang maliit na bahagi ng bahay na sinadyang putulin sa panahon. Nasa gitna ang lumang makinang panahi ni Lola. Yung itim na singer na may gintong guhit sa gilid, nakatakip ng puting kumot na naninilaw na sa tagal. Sa tabi nito, may lumang aparador na halos kasing taas ko. Sa dingding, may nakasabit na rosaryo, tuyong sampagita, at isang lumang litrato ng nanay ko, si Mama Elena, na nakangiti habang hawak ang tiyan niya. Buntis siya noon. Ako iyon. Napahawak ako sa dibdib ko. Bakit may litrato ni Mama rito? Bakit itinago ni Lola sa kwartong bawal pasukin ng lahat? Dahan-dahan akong lumapit. Ramdam ko ang bawat lagitig ng sahig sa ilalim ng paa ko. Ang ilaw mula sa pasilyo lang ang nagbibigay liwanag sa loob, kaya binuksan ko ang flashlight ng cellphone ko. Kumalat ang ilaw sa makakapal na alikabok sa hangin, parang maliliit na abo na matagal nang hindi nakakagalaw. Sa ibabaw ng makinang panahi ni Lola, may maliit na sobre. Nakasulat sa harap gamit ang pamilyar na sulat kamay ni Lola. Para kay Emily, kapag wala na ako. Nang hawakan ko iyon, nanginig ang daliri ko. Gusto kong buksan agad, pero may narinig akong tunog sa labas. Kumalampag ang gate. Nanigas ako. Mabilis kong pinatay ang flashlight at tumayo sa likod ng pinto. Ilang segundo akong hindi huninga. Pero walang pumasok. Baka hangin lang. Baka pusa sa labas. Baka sariling kaba ko lang ang nagpapalaki ng mundo. Huminga ako ng malalim at binuksan ng sobre. May liham sa loob. Emily, apo ko, kung nababasa mo ito, ibig sabihin umalis na ako at hindi ko na natupad ng harapan ang dapat kong sabihin sa iyo. Patawarin mo ako. Hindi ako naging duwag dahil wala akong pakialam. Naging duwag ako dahil natakot akong mawala ka rin tulad ng nanay mo. Naupo ako sa gilid ng kama na nakatupi sa sulok. Parang biglang lumambot ang tuhod ko. Ipinagpatuli ko ang pagbabasa. Hindi ibinenta ng nanay mo ang bahagi niya sa lupa. Hindi siya pumirma sa kasulatang ipinakita ni Cora. Pinapirma akong bilang saksi, pero nung gabing iyon, hindi ko nakita si Elena. Sinabi nilang may pirma na raw siya, at kung hindi ako pipirma, mawawala ang bahay, mawawala ka, at mapapahamak siya. Napatakip ako ng bibig. Hindi pumirma. Iyon mismo ang sinabi ni Aling Perla. Hinila ko ang drawer ng makinang panahi. Sa loob, may mga lumang sinulid, karoyom, at isang maliit na kahong lata ng biskwit. Binuksan ko ito. Nandoon ang mga resibo, kopya ng tax declaration, lumang sedula, at ilang papel na may tatak ng notaryo. Hindi ako abogado, hindi ako sanay sa papeles, pero kahit ako, nakita kong may mali. May deed of sale na nakapangalan kay Mama Elena
bilang nagbenta ng parte niya sa lupa kay Tita Cora. Pero ang petsa ng pagpirma, 3 araw matapos ma-admit si Mama sa ospital. Tiningnan ko ang lumang medical record na nakasingit sa likod. Nandoon ang pangalan ni Mama. Elena Manzo, admitted. Petsa, kapareho ng araw ng pirma sa deed of sale. Paano siya pumirma sa notaryo kung nasa ospital siya? Nanginig ang kamay ko. Hindi lang ito away pamilya. Hindi lang ito tampuhan. May dokumentong pwedeng peke. May ari-ari ang kinuha. May pangalan ni Mama na ginamit habang mahina siya. At posibleng alam ni Lola. Kaya pala ulit-ulit niyang sinasabi sa huling 2 taon, Elena, patawad. Bumukas pa ang isang maliit na kahon sa ilalim ng aparador. Sa loob, may lumang cassette tape recorder, maliit na notebook at 3 susi pa. Pero ang pinakaagaw pansin sa akin ay ang notebook. Nakasulat sa unang pahina, mga binayad ni Elena para sa bahay at lupa. Puro petsa. Halaga. Pirma ni Lola. May ilang pirma ni Mama. May pangalan din ni Tito Nestor sa ibang pahina. Hindi bilang may-ari, kundi bilang tumanggap ng pera pansamantalang ipapasa sa opisina. Tumayo ang balahibo ko. Kaya pala sila takot sa kwarto. Hindi dahil may alahas, hindi dahil may perang nakatago, kundi dahil may talaan ng perang hindi nila kayang ipaliwanag. Sa ilalim ng notebook, may sobre na kulay kayumbangi, mas makapal. May nakasulat na isang pangalan, Attorney Ramon Salcedo. Hindi ko kilala. Sa loob, may sulat mula sa abogado. Dated halos 18 taon na ang nakaraan. Hindi ko naiintindihan lahat, pero may linya roon na paulit-ulit kong binasa. Kung ipipilit nilang ilipat ang pagmamay-ari gamit ang pirma ni Elena habang siya ay nasa ospital, maaari itong kwestiyonin sa tamang tanggapan. Ibig sabihin, noon pa may alam na si Mama. Noon pa siya lumalaban. Pero bakit hindi natuloy? Bakit namatay siyang ang kwento sa amin? Siya ang nagbenta? Siya ang nagpabaya? Siya ang sumira? Muli kong kinuha ang liham ni Lola. Sa huling bahagi, mas nanginginig ang sulat niya. May dahilan kung bakit hinintay kong umalis sila bago mubuksan ito. Hindi sila sisigaw dahil galit sila. Sisigaw sila dahil takot sila. Kapag nahanap mo ito, huwag kang dumiretso sa kanila. Kumuha ka muna ng kopya. Hanapin mo si Mang Elmer sa dating barangay hall. Siya ang huling nakakita kay Elena na lumaban. Hinawakan ko ang papel sa dibdib ko. Mang Elmer, dating barangay hall. Hindi confrontation ang unang hakbang. Ebidensya muna. Kinuha ko ang mga dokumento pero hindi lahat. Iniwan ko ang ibang lumang papel sa kahon para kung sakaling bumalik sila, hindi halatang nawalan. Kinununan ko ng litrato ng bawat pahina. Petsa, pirma, resibo, medical record, deed of sale. Nang natapos ako, halos 2:00 na ng madaling araw. Bago ako lumabas ng kwarto, may napansin akong maliit na tela sa ilalim ng makinang panahi. Hinila ko iyon. Isang lumang baby blanket. May burdang pangalan sa gilid. Emily, Elena, Manzo. Hindi ko napigilan ang iyak ko. Sa lahat ng papel, iyon ang pinakamabigat. Dahil ibig sabihin, bago pa ako ipanganak, may lugar na ako sa bahay na ito. May ina akong naghanda. May lolang nagtago. May kasaysayang sinubukang burahin. Kinandado ko ulit ang kwarto. Pero bago ako tuluyang makalayo, tumunog ang cellphone ko. Message mula kay Maribel. Alam naming binuksan mo,
Sumunod ang isa pa. Huwag mong subukang gumawa ng gulo, Emily. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang mawawala sa'yo. Tinitigan ko ang screen. Dati, sa ganyang mensahe, baka napaupo na ako sa takot. Pero nang gabing iyon, hawak ko ang liham ni Lola, ang litrato ng nanay ko, at ang unang patunay na hindi ako baliw. Kaya imbes na sumagot, nilagay ko sa envelope ang mga kopyang kukunin ko. At sa unang pagkakataon, hindi ako natulog bilang taong pinapalayas sa sarili niyang bahay. Natulog ako bilang taong may hawak ng pintuan pabalik sa katotohanan. Kinabukasan, maaga akong umalis ng bahay. Hindi ako nag-post, hindi ako tumawag kay Tita Cora, hindi ako nagdrama sa mga kamag-anak. Dinala silang ang maliit na bag ko, yung lumang susi, ilang dokumentong kinopya ko at ang notebook ni Lola na nakabalot sa plastic envelope. Sa totoo lang, nanginginig ako habang naglalakad palabas ng gate. Pakiramdam ko may matang nakatingin mula sa bawat bintana. At hindi ako nagkamali. Paglingon ko, nasa kabilang kanto si Maribel. Nakaupo sa loob ng kotse niya, hawak ang cellphone, nakatitig sa akin. Hindi ako tumakbo, hindi rin ako nagpahalata. Sumakay ako ng tricycle papuntang lumang barangay hall sa bayan, kahit ang dibdib ko parang may pumupukpok sa loob. Sa lumang hall po, kuya, sabi ko sa driver. Yung sa may simbahan? Opo. Habang umaandar kami, nadaanan namin ang palengke. Amoy isda, plitong lumpia, basang karton, at usok ng jeep. Normal na normal ang paligid. May nagtitinda ng gulay, may estudyanteng nagmamadali, may matandang tumatawid ng mabagal. Nakakainis isipin na habang ang mundo tuloy lang, ako parang nakatayo sa gitna ng lumang kasalanan ng pamilya ko. Pagdating ko sa lumang barangay hall, hindi na iyon ang opisina ngayon. Ginawang storage na ang kalahati, pero may maliit na mesa pa rin sa gilid, kung saan nakaupo ang isang matandang lalaki na may salamin sa dulo ng ilong. Si Mang Elmer po? Tanong ko. Tumingala siya. Oo, sino ka? Emily Manzo po, apo ni Aurora, anak ni Elena. Sa pagbanggit ko ng pangalan ni Mama, nagbago ang mukha niya. Hindi gulat, hindi takot agad. Mas parang lungkot na nakakaupo sa kanya ng matagal nang. Anak ka ni Elena. Mahina niyang sabi. Kamukha mo siya kapag tahimik. Umupo ako sa harap niya. May iniwan si Lola. Sabi niya hanapin ko raw kayo. Saglit siyang tumingin sa paligid. Pagkatapos ay tumayo at isinara ang pinto. Hindi naman tuluyang kandado, pero sapat para hindi basta marinig ng ibang tao. Ano ang alam mo? Tanong niya. Na hindi po pumirma ang nanay ko sa bentahan ng lupa. Na nasa ospital siya noong petsa ng pirma. Na may record po kayo noon. Napatitig siya sa plastic envelope sa kamay ko. Akala ko sinunog na nila lahat. Hindi po lahat. Lumapit siya sa lumang steel cabinet sa gilid. Kinalawang na ang lock, pero may susi siya. Nang buksan niya, lumabas ang amoy ng lumang papel at kahoy na nabasa minsan at pinatuyo lang. Hinanap niya ang isang brown folder, saka inilapag sa mesa. Hindi ito official copy, sabi niya. Personal copy ko lang. Noon kasi, may mga papel na dumadaan sa barangay para sa certification. Kapag may land dispute, minsan may blotter, minsan may salaysay. Binuksan niya ang folder. Nandoon ang copy photo ng handwritten statement ni Mama. Hindi ko alam na kilala ko pala ang sulat niya hanggang makita ko iyon. May lambot ang bawat letra, pero madiin ang pirma sa dulo. Binasa ko ang unang linya. Ako, si Elena Manzo, ay nagpapatunay na hindi ko ibinibenta ang bahagi ko sa lupa at bahay na minana ko sa aking ama. Naluha ako agad. Hindi dahil mahaba ang nakasulat, kundi dahil sa unang pagpakataon, narinig ko ang boses ni Mama na hindi galing sa kwento ng mga taong nanira sa kanya. Sinubukan niyang magpa-blatter, sabi ni Mang Elmer. Takot na takot siya noon. Sabi niya, may pinapapirma sa nanay mo,
kay Aurora na dokumento. Sabi ko, kumuha siya ng abogado. Nakakuha siya, pero bago lumakas ang laban niya, naospital siya. Tapos, namatay siya. Bulong ko. Tumanggo si Mang Elmer. May nangyari po ba sa kanya? Hindi agad siya sumagot. At sa katahimikan na iyon, naramdaman kong may parte ng katotohanan na ayaw pa ing lumabas. Emily, sabi niya, ang alam ko lang, mahina na siya noon. May sakit siya, pero ang ikinabagsak niya, hindi lang katawan. Takot, pressure, kahihiyan. Pinalabas nilang siya ang naghabol sa ari-arian. Pinalabas nilang pera ang dahilan. Pero ang totoo, gusto lang niyang hindi mawala ang dapat para sa'yo. Para sa akin. Napatingin ako sa folder. May isa pang papel. Barangay log. May petsa. May pangalan ni Cora Manzo at Nestor Del Rosario. May note. Pinakiusapan na huwag ipuloy ang reklamo para sa kapakanan ng pamilya. Pinakiusapan? Tanong ko. Pinilit siya, sabi ni Mang Elmer. Pero noon, iba ang takbo. Kapag pamilya ang kalaban mo, sasabihin ng lahat, ayusin na lang sa loob ng bahay. Kapag babae ka, sasabihin masyado kang emosyonal. Kapag wala kang pera, sasabihin wala kang laban. Parang may pumiga sa lalamunan ko. Bakit po hindi kayo nagsalita noon? Napayuko siya. Dahil may pamilya rin ako, at dahil binantaan ako ni Nestor na mawawalan ako ng trabaho. Hindi ko ipinagmamalaki iyon. Tumingin siya sa akin. Pero kaya ko itinago ito. Baka isang araw, may bumalik. Hindi ko alam kung magagalit ako o magpapasalamat. Siguro, pareho. Kumuha siya ng cellphone at kinuna ng mga papel na dala ko. Kailangan mo ng certified copy sa munisipyo, sa registry, at kung may notary record pa, hanapin mo. Huwag kang aasa sa photocopy lang. Kung lalaban sila, sasabihin nilang gawa-gawa ito. Sino po ang pwedeng tumulong? May isinulat siyang pangalan at number sa maliit na papel. Attorney Lira Santos. Bata pa siya pero matyaga. Anak ng dating kakilala kong abogado. Hindi siya basta natatakot sa pamilya na malakas ang boses. Kinuha ko ang papel. Bago ako umalis, bigla niyang sinabing, may isa pa. Huminto ako. May babaeng pumunta rito noon, kasama ng nanay mo. Siya ang saksi sa ospital. Siya ang nakita na hindi makapirma si Elena noong araw na iyon. Sino? Tumingin siya sa akin ng mabigat. Si Maribel. Parang may bumagsak sa sikmura ko. Pinsan ko? Bata pa siya noon, mga 16 siguro. Siya ang pinasama ni Cora sa ospital. Akala nila wala siyang naiintindihan, pero nakita niya. Napaupo ako ulit. Si Maribel. Yung nagbabantay sa akin. Yung nanandakot. Yung may gasgas sa kamay. Yung sumusubok buksan ng kwarto. Siya pala ang isa sa pinakaunang nakakita ng kasinungalingan. Bakit hindi siya nagsalita? Dahil anak siya ni Cora. At minsan, ang bata, tinuturuan munang matakot bago matutong magsabi ng totoo. Paglabas ko ng barangay hall, tumutunog ang cellphone ko. Sunod-sunod na tawag mula kay Tita Cora. Hindi ko sinagot. Tagatapos, message, nasaan ka? Umuwi ka ngayon din, may pag-uusapan tayo. May kasunod mula kay Tito Nestor. Emily, huwag kang magpapagamit sa ibang tao. Wala kang naiintindihan sa papeles na hawak mo. Napangiti ako ng mapait. Dati, sinabing wala akong alam. Ngayon, sinasabing wala akong naiintindihan. Ibig sabihin, tama ang direksyon ko. Pero habang naglalakad ako papunta sa sakayan, may biglang humintong kotse sa tabi ko. Bumaba si Maribel. Wala siyang sunglasses ngayon. Namumula ang mata niya. Pero hindi ko alam kung sa puyat, galit o takot. Emily, sabi niya, ibigay mo ang folder. Hinawakan ko ng mahigpit ang bag ko. Bakit? Lumabit siya. Kasi kapag umabot yan sa abogado, hindi lang sina mama ang madadamay. Tumigil ang hangin sa paligid ko. At sina pa? Hindi siya sumagot agad. Nanginginig ang labi niya nang sinabi niyang, ako. Hindi ako agad nakapagsalita.
Si Maribel na buong buhay ko ay sanay akong makita bilang mayabang, maayos, at laging kampante, nakatayo na yun sa harap ko na parang nawalan ng balat. Wala ang dating taas ng kilay, wala ang manipis ng ngiti. Ang meron lang ay takot na pilit niyang tinatago pero lumalabas sa bawat hinga niya. Anong ibig mong sabihin na madadamay ka? Tanong ko. Tumingin siya sa paligid. Hindi rito, sumakay ka. Hindi ako sasakay sa kotse mo. Emily, please! Iyon ang unang beses na narinig kong magsabi ng please sa akin. Pero hindi sapat ang takot niya para makalimutan kong siya rin ang nagbanta kagabi. Dito tayo mag-usap, sabi ko. Sa harap ng maraming tao. Nasa gilid ng kalsada malapit sa sakayan. May nagtitinda ng banana queue. May tricycle driver na nagbibilang ng sukle. May 2 estudyanteng tumatawa sa kabilang bangketa. Kung may gagawin man siya, may makakakita. Napahawak siya sa noo niya. Nung araw na yon, nasa ospital ako. Pinapunta ko ni Mama para magdala ng damit kay Tita Elena. Narinig ko silang nag-uusap ni Papa sa hallway. Sabi ni Papa, kailangan na nilang tapusin ang papeles habang mahina pa si Tita Elena. Nanlamig ang kamay ko. Alam mo? Hindi lahat. Bata pa ako noon. Pero sapat na para manahimik ka. Napapikit siya. Oo. Ang sakit marinig kahit inaasahan ko na. Bakit ngayon ka lang nagsasalita? Dahil hindi dapat lumabas yan. Kapag lumabas, sasabihin ni Mama ako ang nagbigay. At kapag ako ang tinuro niya, sasabihin niya rin lahat ng pinirma niya sa akin. Pinirma? Hindi siya sumagot. Doon ko naiintindihan. Hindi lang siya saksi. May parte siya. Maribel? Nabagalan kong sabi. Ano ang pinirmahan mo? Napatingin siya sa akin. Basang-basa ang mata. May affidavit noon. Sinasabi na nakita kong pumirma si Tita Elena sa bahay bago siya na ospital. Si Mamang nagpagawa. Si Papang nagdala sa akin sa notaryo. Sabi nila formality lang. Sabi nila kung hindi ako pipirma, ako ang dahilan kung bakit mawawala ang bahay. Parang may kumalabog sa tenga ko. You lied! 16 ako, Emily. Pero pagkatapos nun, nung lumaki ka, nung nakita mong sinisira nilang nanay ko, nung nakita mong ako ang nag-aalaga kay Lola habang kayo naghihintay lang na mamatay siya, napatakip siya ng bibig. Alam ko. Hindi mo alam. Kasi kung alam mo, hindi mo susubukang buksan ng kwarto kagabi para itago ulit ang totoo. Tumulo ang luha niya, pero hindi ako naawa agad. May mga luhang galing sa pagsisisi, may mga luhang galing sa tagot mahuli. Hindi ko pa alam kung alin ang kanya. May chance ka ngayon, sabi ko. Sabihin mo ang totoo. Umiling siya. Hindi mo kilala si Mama kapag na-corner. Sisirain niya tayo pareho. Matagal na siyang sinira. Hindi lang pangalan mo, Emily. May hawak siyang records. Utang ni Lola, hospital bills, mga resibo na siya raw ang nagbayad. Gagawin niyang mukhang kayo ang nakinabang sa kanya. Natawa ako ng mahina. Hindi dahil nakakatawa, kundi dahil ganun palang plano. Kapag lumabas ang ebidensya, babalik ta rin nila ang kwento. Si Lola ang utangera. Si Mama ang manggugulo. Ako ang walang utang na loob. Salamat sa babala, sabi ko. Pero hindi ko ibibigay ang folder. Lumapit siya. Kahit kopya lang. Kahit yung affidavit ko lang, please. Bakit? Para mawala ulit? Hindi siya nakasagot. Tumalikod ako at sumakay ng tricycle. Habang umaandar, nakita ko siya sa side mirror. Nakatayo, umiiyak. Hawak ang cellphone niya. Parang hindi alam kung tatawag sa nanay niya o hahabulin ako. Dumiretso ako sa address na ibinigay ni Mang Elmer. Maliit lang ang opisina ni Attorney Lira Santos. Nasa 2nd palapag ng lumang commercial building, katabi ng clinic at computer shop. Wala siyang malaking karatula. Isang simpleng pangalan lang sa pinto. Pagpasok ko, sinalubong ako ng malamig na hangin mula sa maliit na aircon at amoy ng kape. Si Attorney Lira ay nasa late 30s siguro. Maikli ang buhok, simple ang suot at may matang sanay makinig bago humusga. Emily Manzo? Tanong niya. Opo, pinapapunta po ako ni Mang Elmer. Nang ilabas ko ang mga papel, hindi niya agad sinabi na panalo ako.
Hindi siya gaya sa teleserye na isang tingin pa lang, tapos at tapos na ang laban. Isa-isa niyang inayos ang dokumento. Liham ni Lola, photocopy ng medical record, deed of sale, notebook ng bayad, barangay statement, pangalan ng notaryo, petsa, pirma. Matagal siyang tahimik. Mas kinabahan ako sa katahimikan niya kaysa sa sigaw ni Tita Cora. May laban po ba? Tanong ko. Tumingin siya sa akin. May tanong muna ako. Handa ka bang hindi mabilis ito? Napahinga ako ng malalim. Gaano katagal? Depende. Kailangan natin ng certified copies. Kailangan hanapin kung buhay pa ang notaryo o kung may record sa notarial register. Kailangan patunayan na nasa ospital ang nanay mo noong araw ng pagpirma. Kailangan din nating isecure ang mga orihinal kung meron. At kailangan mong tanggapin na lalaban sila. Hindi lang sa papel, pati sa reputasyon mo. Gagawin nilang masama ang nanay ko? Posible. Gagawin nilang sinungaling si Lola? Posible rin. Napatingin ako sa baby blanket na dala ko sa bag. Hindi ko alam bakit ko isinama. Siguro dahil kailangan ko ng paalala na tao ako, hindi lang kaso. Pero kung hindi ako lalaban, sabi ko, mananatiling masama ang nanay ko sa kwento nila. Tumanggo si Attorney Lira. Iyon ang totoong tanong, hindi kung kaya mong manalo agad, kundi kung kaya mong tiisin ang proseso nang hindi ka kinakain ng galit. Doon ako natamaan. Kasi galit ako. Galit na galit. Gusto kong makita si Tita Cora na matakot. Gusto kong makita si Tito Nestor na mawalan ng boses. Gusto kong iparamdam sa kanila ang lahat ng taong pinaramdam nila sa amin. Pero may kapalit ang paghihiganti kapag galit ang nagmamaneho. Baka sa dulo, pati ako, maging katulad nila. Bago ako umalis sa opisina, gumawa si Attorney Lira ng listahan. Munisipyo, registry, ospital, notarial record, barangay certification. Hindi pa demanda, hindi pa pasabog. Hakbang. Totoong hakbang. Pag-uwi ko, gabi na. Madilim ang bahay. Akala ko walang tao. Pero pagpasok ko sa salas, nandoon sina Tita Cora, Tito Nestor at Maribel. Nakaupo sila na parang sila ang may-ari ng lahat. Sa mesa, may nakalatang na envelope. Emily, sabi ni Tita Cora, malamig ang boses. Umupo ka. Hindi ako umupo. Tumingin siya kay Tito Nestor. Inilabas nito mula sa envelope ang makapal na sobre ng pera. 200,000. Kunin mo. Umalis ka sa bahay. Magsimula ka sa ibang lugar. At kalimutan mo ang kung anumang dramang iniwan ng matandang may sakit. Napatingin ako sa pera. 200,000. Sa taong pagod, walang trabaho, walang kasiguraduhan, malaking halaga yun. Pwedeng renta, pwedeng pagkain, pwedeng simula. At yun ang pinakamasakit. Alam nila kung gaano ako kahina. Alam nila kung saan ako pwedeng tamaan. Kung tumanggi ako, tanong ko. Numiti si Tita Cora. Kung tumanggi ka, ipapaalala namin sa lahat na ang lola mo ay maraming utang, na ikaw ang gumamit ng pera niya, na ang nanay mo ang unang sumira sa pamilyang ito. At maniwala ka, Emily, mas marami kaming kausap kaysa sayo. Tumayo si Maribel. Maputla siya, pero wala siyang sinabi. Doon ko siya tiningnan. Ngayon ang chance mo, sabi ko sa kanya. Napalunok siya. Tumingin siya sa nanay niya. Tumingin siya sa akin. At sa halip na magsalita, ibinaba niya ang mata. Doon ko naintindihan. Hindi lahat ng takot, handang maging tapang. Kunuha ko ang sobre ng pera. Akala nila pumayag ako. Pero binuksan ko ito, tiningnan ng laman, at mahinahon kong ibinalik sa mesa. Salamat po, pero hindi katahimikan ang kailangan ko. Tumingin ako sa kanilang tatlo. Certified copies ang kailangan ko. Nawala ang ngiti ni Tita Cora. At sa unang pagkakataon, nakita kong sila naman ang natakot. Hindi sila sumigaw nung una. Mas nakakatakot iyon. Si Tita Cora, nakatitig lang sa akin habang ang sobre ng pera ay nakalatag sa mesa. Si Tito Nestor naman, nakasandal sa upuan pero kita sa panga niya ang pagpipigil. Si Maribel, parang gustong lumiit sa sulok.
Certified copies. Ulit ni Tita Cora, mabagal. Sino ang nagtulo sa'yo niyan? Hindi mahalaga kung sino. Sagot ko. Mahalaga. Singit ni Tito Nestor. Dahil baka may taong ginagamit ka lang. Alam mo ba kung gaano kagulo ang papasukin mo? Tiningnan ko siya. Mas magulo po ba kayo sa pirma ng nanay ko habang nasa ospital siya? Tahimik. Sa unang pagkakataon, hindi agad nakasagot si Tito Nestor. Iyon ang unang maliit na pagbawi ko. Hindi titulo, hindi lupa, hindi pera, kundi ang ilang segundo ng katahimikan mula sa taong sanay manakot. Kinabukasan, nagsimula akong kumilos. Hindi ako nagpunta sa barangay para magkalat ng kwento. Hindi ako nag-post online. Hindi ako nagpaawa sa mga kamag-anak. Sinunod ko ang sinabi ni Attorney Lira. Dokumento muna, bago emosyon. Una, pumunta ako sa ospital kung saan na-admit si Mama Elena noong mga panahong pinalalabas nilang pumirma siya sa bentahan. Hindi madali. Luma na ang records. May kailangang request form, may bayad, may valid ID. May tanong kung bakit ko kailangan. Sa bawat counter, paulit-ulit kong sinabi, anak po ako ng pasyente. Kailangan ko para sa legal record. Hindi lahat mabait. May isang staff na nagsabing baka wala na raw iyon. May isa namang nagsabing matagal ang proseso. Pero hindi ako umalis. Umupo ako sa plastic na upuan sa hallway na amoy disinfectant at lumang aircon, dalang tubig at pandesal na hindi ko makain. Pagkatapos ng ilang oras, lumabas ang isang clerk na may hawak na papel. May archived admission record pa, sabi niya. Hindi pa full chart, pero may certification na admitted siya sa petsyang ito. Tinitigan ko ang petsa. Pareho sa petsyang nasa deed of sale. Sa papel, hindi umiiyak ang kakatohanan, pero ramdam ko ang bigat nito. Sumunod, munisipyo, registry, assessor's office, notarial record. Doon ko nakita kung gaano kahirap lumaban ng tama. Hindi tulad sa kwento na isang sobre lang panalo na. Sa totoong buhay, may pila, may kopyan, may pabalik-balik, may staff na hindi mahanap ang lumang libro, may balik ka bukas, may bayad na hindi ko planado. Unti-unting nauubos ang pera ko. Isang gabi, binuksan ko ang maliit kong wallet. 300 piso na lang ang laman. Umupo ako sa sahig ng kwarto ni Lola at umiyak ng tahimik. Lola, kaya ko pa ba? Sa tabi ko, nandoon ang baby blanket na may pangalan ko. Hinawakan ko iyon hanggang humupa ang paghinga ko. Kinabukasan, may tumawag. Si Attorney Lira. Emily, may nahanap sa notarial register. Napatayo ako. Ano po? May entry ng deed of sale. Pero may problema, ang nakalagay na competent evidence of identity ng nanay mo, sedula, hindi personal ID. At ang sedula number, pareho sa lumang sedula na nasa records mo, pero issued 2 years earlier. Pwede itong questionin. Hindi pa panalo, pero bitak iyon. Habang lumalakas ang mga kopya ko, nagsimula namang gumalaw sina Tita Cora. Una, nagpadala sila ng mensahe sa mga kamag-anak. Naraw ako ay nababaliw sa pamana. Naraw ako ay nagsasamantala sa pagkamatay ni Lola. Naraw si Lola ay naloko ko noong mahina na. Nakarating sa akin ang screenshots dahil may isang pinsan na hindi malapit sa amin pero may konsensya pa. Mag-ingat kayo kay Emily. May kinukuha siyang papeles. Baka ibenta ang bahay. Napangiti ako ng mapait. Ako raw ang magbebenta, samantalang sila ang matagal nang kumukuha sa hindi kanila. Doon ko naisip ang paupahang maliit sa likod ng bahay, 2 pinto na matagal nang pinapaupahan. Ang alam ko noon kay Tita Cora iyon dahil siya ang nangungulekta. Pero nang tingnan ni Ate Lira ang lumang tax declaration, bahagi pala iyon ng property na nakapangalan pa sa estate ng lolo ko, kung saan may share si Mama. Hindi ako agad nagwala. Nagpunta ako sa 2 nangungupa, sina Mang June
at Aling Lori. "Pasensya na po," sabi ko. "Pwede ko po bang makita kung kanino kayo nagbabayad?" Nagtinginan sila. Kay Tita Cora sila nagbabayad. Cash. Walang resibo minsan. Kapag may resibo, simpleng papel lang na pirma ni Maribel. "Hindi po namin alam," sabi ni Aling Lori. "Akala namin siya ang may hawak." Hindi ko sila sinisi. Ordinaryong tao lang din sila. Umuupa, ayaw ng gulo. Pinapirma sila ni Attorney Lira ng salaysay na nagpapatunay kung sino ang nangungulekta. Hindi para paalisin sila, hindi para guluhin. Para lang may record. Doon nagsimula ang domino. Nagpadala kami ng formal notice. Habang hindi malinaw ang pagmamay-ari at accounting, dapat ihinto muna ang koleksyon ni Tita Cora mula sa paupahan. Lahat ng bayad ilalagay muna sa temporary account na may resibo at tala. Hindi iyon dramatiko. Walang sumigaw. Pero kinabukasan, dumating si Tita Cora sa bahay na halos magliyabang mata. "Ano ang ginawa mo?" sigaw niya sa gate. Hindi ko siya pinapasok agad. Nakatayo ako sa loob, hawak ang kopya ng notice. "Record lang po, tita. Pinapahiya mo kami sa mga nangungupa." "Hindi po. Pinapalinaw ko lang kung saan napupunta ang bayad. Bayad na kami ang nag-asikaso. Kaya po hihingi tayo ng accounting." Napatigil siya. Accounting. Isang salitang mas nakakatakot sa kanya kaysa sa away. Dahil sa accounting, hindi sapat ang lakas ng boses. Kailangan numero. Kailangan resibo. Kailangan paliwanag. Sa likod niya nakatayo si Maribel. Hindi na siya makatingin ng diretso sa akin. "Emily, hindi mo kailangang idamay ang paupahan." Tiningnan ko siya. "Doon galing ang perang ipinambili ng gamot ni Lola na sinasabi ninyong utang niya?" Namula siya. Dumating si Tito Nestor, hawak ang cellphone. "May abogado ka ha? Sige, tingnan natin kung hanggang saan ka." "Hanggang sa record po," sagot ko. Akala ko sasampalin niya ako. Hindi niya ginawa dahil may 2 kapitbahay nang nakatingin. At marahil dahil sa unang pagkakataon, alam niyang bawat galaw niya pwedeng maging bahagi ng susunod na salaysay. Nang gabing iyon, umupo ako sa lumang kwarto ni Lola. Bukas na ang ilaw, wala na ang takot sa pinto. Sa mesa, nakalatag ang mga dokumento. Hindi pa tapos ang laban, pero may nagbago na. Dati sila ang nagpapasya kung kailan ako magsasalita. Ngayon, bawat papel na nahahanap ko, parang unti-unting bumabalik ang boses ni Mama sa bahay. At kahit pagod na pagod ako, alam kong hindi na ako pwedeng bumalik sa pagiging tahimik. Akala ko papeles lang ang magpapabagsak sa kanila. Hindi pala. Minsan, ang unang bumibigay ay hindi dokumento, kundi tao. Nagsimula iyon sa isang tawag mula kay Maribel. 11:00 ng gabi. Hindi ko sana sasagutin. Ilang araw na niya akong hindi kinakausap ng maayos. Kapag nagkikita kami, parang lagi siyang may gustong sabihin pero kinakain ng takot. Pero nang tumawag siya ng 3 beses, sinagot ko. "Emily," sabi niya, halos pabulong. "Pwede ba tayong magkita?" "Bakit?" "May ibibigay ako." "Kung tungkol ito sa folder." "Hindi. Tungkol ito sa perang hinati nila." Tumahimik ako. Kinabukasan, nagkita kami sa maliit na kapihan malapit sa simbahan. Maaga pa kaya kaunti ang tao. Umupo siya sa pinakasulok, walang make-up, nakatali ang buhok at may dalang brown envelope na halos lukot na sa higpit ng hawak niya. "Hindi ko ito ginagawa para maging mabait," bungad niya. "Alam ko," sabi ko. Napatingin siya sa akin, parang nasaktan, pero tinanggap niya. Ginagawa ko ito dahil pagod niya akong maging resibo ng kasalanan nila. Ibinigay niya ang envelope. Sa loob, may photocopy ng lumang notebook. Hindi kay Lola, kay Tita Cora.
Listahan ng koleksyon sa paupahan. Petsa. Halaga. Kanino napunta. May ilang entry na may initials. C, N, M. Cora, Nestor, Maribel. May nakasulat pa sa isang pahina. Huwag bigyan si Emily. Hindi niya alam. Parang may matalim na bagay na dalandahang itinulak sa dibdib ko. Gaano katagal ito? Tanong ko. Years, sagot niya. Noong buhay pa si Lola, sinasabi ni Mama na siya raw ang bumabayad ng gamot. Pero minsan galing sa paupahan, minsan galing sa perang dapat na pupunta sa estate. Minsan, napalunok siya. Minsan wala talaga siyang binibigay. Naalala ko ang mga gabing binibilang ko ang barya para bumili ng gamot. Ang mga araw na pinipili ko kung diaper o maintenance medicine muna. Ang mga pagkakataong nagmakaawa ako kay Tita Cora na baka may maitutulong siya. At ang sagot niya, Emily, hindi kami bangko. Hindi sila bangko. Mas masahol. Ginawa nilang bangko ang bahay. Bakit mo itinago ito? Tanong ko. Dahil akala ko normal lang. Noong bata ako, naririnig ko silang mag-usap. Sabi nila si Tita Elena raw ang magulo, si Lola raw ang mahina, ikaw raw ang pabigat. Kapag paulit-ulit mong naririnig ang isang kasinungalingan sa bahay, Emily, minsan lumalaki kang akala mo parte iyon ng dingding. Hindi ko siya pinatawad sa sandaling iyon, pero sa unang pagkakataon, nakita ko siyang hindi lang kontrabida. Isa rin siyang taong lumaki sa bahay na tinuruan siya na ang katotohanan ay banta sa pamilya. Handa ka bang pumirma ng salaysay? Tanong ko. Naninginig siyang huminga. Hindi ko alam. Kung hindi mo kaya, hindi ko pipilitin. Tumingin siya sa akin, nagulat. Pero hindi ko rin itatago ang binigay mo. Hindi na ako pwedeng magtago para protektahan kayo. Tumanggi siya. Bigyan mo ako ng isang araw. Ang isang araw na iyon halos hindi ako nakatulog. At tama ako. Hindi madali iyon. Kinagabihan, sumugod si Tita Cora sa bahay. Hindi na siya nagkunwaring malambing, hindi na siya nagdala ng rosaryo. Nasa mukha niya ang galit ng taong nawawalan ng hawak. Sinisiraan mo ang anak ko! Sigaw niya. Nasa sala ako, kasama si Attorney Lira. Sinadya kong doon kami mag-usap dahil alam kong darating sila. Sa gilid, nandoon si Aling Perla at Mang Elmer, hindi para makialam, kundi bilang saksi kung may mangyayari. Tita, sabi ko, walang naninira kay Maribel. Siyang may gustong magsalita. Wala siyang alam. Sigaw ni Tito Nestor na kasunod niya. Ginagamit ninyo siya dahil mahina ang loob. Doon pumasok si Maribel. Mag-isa. Walang ayos, walang yabang, may hawak na maliit na USB at papel. Natigil si Tita Cora. Anak, sabi niya, biglang lumambot ang boses. Umuwi tayo. Umiling si Maribel. Ma, pagod na ako. Parang naputol ang hangin sa sala. Maribel, babala ni Tito Nestor. Pero hindi na siya tumigil. 16 ako nung pinirmahan ninyo ako. Sabi ninyo, formality. Sabi ninyo, para sa pamilya. Pero nakita ko si Tita Elena sa ospital. Hindi siya makabangon. Hindi siya makapirma. At alam ninyo iyon. Namulang mukha ni Tita Cora. Tama na. Hindi, sabi ni Maribel. Umiiyak na. Kasi simula noon, lahat ng mali natin, tinawag nating pamilya. Nanginig ang kamay ko sa kinauupuan ko. Hindi ito yung eksenang may lumuhod. Walang humingi ng tawad ng buo, walang biglang naging mabait ang lahat. Mas totoo ito. Magulo. Masakit. Putol-putol. May taong nagsasalita hindi dahil malinis siya, kundi dahil hindi na niya kaya ang bigat ng sariling dumi. Inilapag ni Maribel ang USB sa mesa. May voice recording si Lola. Sabi niya, na-record ko nung isang araw bago siya nawala. Akala ko wala siyang sinasabi na mahalaga, pero sinabi niya ang lahat kay Mama. Sinabi niyang pagod na siyang pagtakpan sila.
Napalunok ako. Tinatago mo ito? Oo, sagot niya. Dahil duwag ako. Doon sumigaw si Tita Cora. Walang silbi yan. Matanda na siya. May sakit. Tumayo si Attorney Lira. Kalmado pero matigas. Kaya nga hindi natin ito gagawing taning ebidensya. May hospital certification, notarial irregularity, barangay statement, accounting records at salaysay ng testigo. Ang recording ay suporta lang. Suporta lang. Hindi shortcut. Hindi magic. Isa lamang piraso ng mahabang katotohanan. Si Tito Nestor ang unang umurong. Hindi halata pero nakita ko. Isang hakbang paatras. Tita Cora naman, napaupo. Hindi siya natamimi. Hindi siya lumuhod. Hindi siya nagmakaawa. Mas nakakatakot ang ginawa niya. Umiyak siya nang walang luha. Ginawa ko ang kailangan kong gawin, sabi niya. Kung hindi ako kumilos noon, mawawala sa atin ang bahay. Doon ako tumayo. Hindi sa atin, sa inyo. Tinitig siya sa akin. Pinalabas ninyong sakim ang nanay ko dahil siya ang humarang sa kasakiman ninyo. Wala siyang sagot. At sa gabing iyon, parang ang buong bahay ay nakinig. Ang sahig na matagal na nilang nilalakaran, ang dingding na matagal nilang ginamit para itago ang lihim, ang kwartong matagal nilang kinatatakutan, lahat parang nagsimulang magsalita. Hindi malakas, pero sapat para hindi na muling mapatahimik. Hindi natapos ang lahat sa gabing iyon. Sa totoong buhay, ang katotohanan ay hindi laging may kasamang biglaang palakpakan. Minsan, may kasunod itong pagod, pirmahan, salaysay, demand letter, mediation, accounting, balik-balik sa opisina, luha sa jeep, kape na malamig na sa mesa, takot sa bawat tunog ng gate. Pero may isang bagay na hindi na bumalik sa dati. Hindi na nila ako napatahimik. Sa tulong ni Attorney Lira, naihain ng mga kinakailangang reklamo at demand para sa accounting ng papautahan at pag-question sa lumang bentahan. Hindi ito naging madali, hindi rin naging mabilis. Sinubukan pa rin ni Tita Cora at Tito Nestor na palabasing pera lang ang habol ko. Pero mahirap nang burahin ang ebidensyang may pinagdaanan. May certified hospital record na nagpapatunay na nasa ospital si Mama Elena nung araw ng di umano'y pagpirma. May kopya ng barangay statement niya na nagsasabing hindi niya ibinebenta ang parte niya. May irregularity sa notarial record. May notebook ni Lola na nagtatala ng mga bayad ni Mama para sa bahay at lupa. May salaysay ni Mang Elmer. May salaysay ni Maribel. At may accounting record na nagpapakitang ilang taon silang kumulekta ng papautahan nang walang malinaw na karapatan at walang maayos na ulat. Sa mediation, unang beses kong nakita si Tita Cora na hindi nakasigaw. Nasa harap kami ng abogado at mga kinatawan. May mga dokumentong nakalatag sa mesa. Wala ang bango niyang pabango noon. Wala ang rosaryong ginagamit niyang prop sa burol. Plain na blouse lang. Mahigpit ang hawak sa bag. Si Tito Nestor naman, pawis kahit malamig ang kwarto. Hindi sila umamin ng lahat. Hindi ganun kadali ang taong sanay magsinungaling. Pero pumayag sila sa settlement habang tinutuloy ang pagwawasto sa records. Ibabalik ang bahagi ng koleksyon na napatunayang napunta sa kanila ng walang accounting. Ititigil nila ang pagkolekta sa papautahan at pipirma sila na hindi nila ako pwedeng paalisin sa bahay habang inaayos ang ari-arian at karapatan ng estate ni Mama. Hindi iyon perpektong hustisya, pero iyon ang unang legal na pagkilala na hindi ako nangangagaw, na may mali, na may dapat ibalik. At minsan, iyon ang unang hakbang ng paghilom. Hindi ang makita silang wasak, kundi makita ang katotohanang tumayo sa mesa at hindi na nila matulak pababa. Si Maribel ang tinakaibang nagbago. Hindi kami biglang naging malapit. Hindi ganun kadaling magtiwala sa taong tumulong magtago ng sakit. Pero isang hapon, pumunta sa bahay dala ang isang maliit na kahon. Galing ito sa kwarsa namin, sabi niya. Mga lumang litrato ni Tita Elena, itinago ni Mama.
Tinanggap ko iyon. Sa loob, may larawan ni Mama sa harap ng bahay, nakahawak sa baywang ni Lola, parehong nakangiti. May isa pang litrato na hawak ako ni Mama nung sanggol pa ako. Sa likod, may sulat. Para kay Emily, para lagi niyang malaman na ipinaglaban ko ang lugar niya sa mundong ito. Doon ako napaupo. Hindi ko na napigilan ng iyak. Hindi dahil sa lungkot lang, kundi dahil sa wakas may parte ng nanay ko na ibinalik sa akin, si Tita Cora. Umalis sa bayan makalipas ang ilang buwan, hindi exile na parang teleserye. Hindi siya itinakwil ng lahat ng sabay-sabay, pero unti-unti nawala ang dati niyang kapit. Hindi na siya tinatanong ng mga kamag-anak kung ano ang totoo. Hindi na rin siya ang unang nilalapitan kapag usapang bahay o lupa. Ang reputasyon niya hindi gumuho sa isang sigaw. Napudpud ito sa bigat ng mga dokumentong hindi niya maipaliwanag. Si Tito Nestor, tumahimik. May usapan pang haharapin, may pananagutan pang inaayos. Hindi ko na sinundan lahat ng galaw niya. Natutunan kong hindi ako mabubuhay kung araw-araw kong tititigan ang pagbagsak ng taong nanakit sa akin. May hangganan din ang hustisya na kailangan ng puso. Minsan, sapat nang maibalik ang pangalan ng taong minahal mo. Ginawa kong maliit na silid alaala ang dating saradong kwarto. Hindi ko tinanggal ang makinang panahin ni Lola. Nilinis ko lang, pinalitan ko ang kurtina, inayos ko ang mga litrato ni Mama. Nilagay ko sa isang kahon ang mga dokumento hindi para sambahin ang sakit, kundi para maalala kung paano kami nakaligtas sa kasinungalingan. Sa dingding, isinabit ko ang baby blanket na may burdang pangalan ko, Emily Elena Manzo. Hindi bilang simbolo ng pagmamayari, kundi paalala na bago pa nila ko tanggalan ng lugar, may 2 babaeng naghanda na ng puwang para sa akin. Isang gabi, umupo ako sa loob ng silid na iyon. Bukas ang bintana, amoy lupa pagkatapos ng ulan, may tunog ng kuliglig sa labas. Sa sala, tahimik ang bahay, pero hindi na nakakatakot ang katahimikan. Binasa ko ulit ang huling sulat ni Lola. May parte roon na hindi ko napansin noon. Apo, kung sakaling makita mo ang totoo, huwag mong hayaang maging laso ng galit. Gamitin mo itong ilaw. Ang bahay na ito hindi dapat maging kulungan ng sama ng loob. Dapat maging lugar kung saan hindi na kailagang magsinungaling ang susunod na papasok. Doon ko naintindihan ng tunay na pamana ni Lola. Hindi susi, hindi kwarto, hindi lupa, kundi pagkakataong putulin ang kasinungalingang ipinasa sa amin na parang tradisyon. Maraming pamilya ang nasisira hindi dahil may nagtanong ng totoo, kundi dahil may matagal nang nagsinungaling at tinawag itong katahimikan. Maraming anak ang lumalaki na bitbit ang kahihiyang hindi naman kanila. Maraming nanay ang namamatay na mali ang kwento tungkol sa kanila dahil may taong mas piniling protektahan ang ari-arian kaysa dignidad. Kaya kung may natutunan ako, ito iyon. Hindi lahat ng lumang kwarto dapat manatiling sarado. May mga pintong kailangang buksan, hindi para maghigante, kundi para makalabas ang mga pangalang matagal nang nakakulong sa kasinungalingan. At kung ikaw man na may pinagdadaanan kang ganito, pamilya man, kaibigan o taong pinagkatiwalaan mo, sana maalala mo hindi ka masama dahil gusto mong malinawan. Hindi ka walang utang na loob dahil humihingi ka ng totoo. At hindi ka sakim dahil ipinaglalaban mo ang naiwan sa'yo ng taong tunay na nagmahal sa'yo. Ako si Emily Manzo, apo ni Aurora, anak ni Elena, at sa bahay na minsang ginamit para patahimikin kami, natuto akong magsalita ng hindi kailangang sumigaw. Kung umabot ka hanggang dito, maraming salamat sa pakikinig. Kung tumama ang kwentong ito, i-like mo ang video. I-share sa taong kailangang maalala na may karapatan siyang malaman ang totoo. At mag-subscribe para sa susunod pang kwentong tahimik sa simula, pero lalalim hanggang dulo. At sa comment section, sagutin mo ito. Kung ikaw si Emily,
Bubuksan mo rin ba ang kwartong ipinagbawal buksan kahit alam mong pamilya mo ang unang masasaktan sa katotohanan?